Sino magaling sa video? Magaling may alam sa pag ikot ng kamera. Meron dyan, marami. Kasi pag magaling ka, unahin kitang pauwiin. Ha? Gano'n lang, oh. Ayan. Pag nakita mo may tulog, tutukan mo. Ayan. Pag may nakita ka dyan, nagpi-Facebook, tutukan mo. Ayan. Naka-idlip, tutukan mo. Okay? Kasi gano'n din yan sa labas ng bansa pag nagtrabaho ka. Lalo na pag grupo kayo, isang company, nakita ka doon ng kamera, magtataka ka, kala mong saya-saya mo pag alis na Pilipinas, no? Super excited. Nakalis, pagdating sa labas ng bansa, magtataka ka lang, sir, pinauwi na kami. Dahil sa kagagawa ng isa, dama yung isa. No? Ayan, no? Hindi kasi ginagawa ko to kasi yung hindi ko nahuli sa labas dito sa loob ng videos ko nahuli yung nagbabagong buhay. Yung nag-a-abroad din daw kasi nagbago ng buhay na. Tigil ako dyan. Nag-recruit lang ako dati. Instant millionaire ba, no? Biro mo, pinag-recruit, nurse, engineer, no? Tapos yung may kakayahang magbayad ng malaki. Yun. Puntang kung saan bansa, o Poland, Africa, Malaysia, Czech Republic, no? Ang ganda dito, no? Kaya mag-apply na kayo, magbayad tayo ng placement fee. Huwag na kayo pumunta sa office, GCash na lang. Tama? Parang kinakabahan ng iba. GCash na lang, magbayad ka na. Hindi ka nagkasus ng pamasahe. Expedite to. Diba? Ang ibig sabihin expedite, mabilisan. No? Ako nang bahala lahat sa papel nyo. Basta, GCash muna, or bangko. Diba? Sa akin na nyo ba dyan? Parang isa ako dyan. Okay. Napakilala na ko kanina ni Miss Sandra tayo, no? Hindi pa? Yung unang speaker dito, pinakilala ko? Hindi rin? Si Mr. Bong. Naalala nyo kanina? Hindi rin? Hindi? Pinakilala? Okay. Naalala ka doon. Sabi mo hindi. Yung pala pinakilala na ako. Okay, lahat ba may ballpen? Bago ako magsimula, dapat kilalanin niyo ako. Di ba, ma'am? Hindi ko pwedeng patango-tango ka lang dyan. Yes, sir. Yes, sir. Pero nasa isipan mo, anong oras mo na naman kami pakawalan dito? Kasi, gutom na kami. Kanina pa, tama? Ang layo ng pinagalingan namin. Mr. Sam, ang layo. No? Gagabihin na kami mamaya. No? Kaya paglabas dito, walang natutunan. Ang tanong, may natutunan? Sa nilalaman kanina? Di ba nag-picture ako na eh. Yung number na pinicturean nyo, sigurado ba kayo doon? Anong purpose? Just in case of emergency, tatawag ka doon. Pag tinawagan mo, ang tanong, may sasagot ba sa'yo? Sigurado hindi? Hindi. Oh. Kaya ako magpakilala na. May ballpen? Isulat nyo, mabilisan tayo para hindi na tayo matagalan, di ba? Okay, ang pangalan ko. Tingnan natin. Kunting exercise tayo dito kasi alam ko kanina, dami ng tulog. Tingnan natin. Pag inaanto ka dyan, magugulat ka na bigla na lang aangat yung puwet mo sa upuan. Pag umangat yan, sabayan yung palakpak. Ha? Okay? Para malaman kung sino tulong. Okay, pangalan ko. Ito lang. Kaya ang problema, hindi may sulat-sulat, di isang liter ng pangalan mo. Itong pangalan ko, binabay si Sam Cabroso, nakapagsalita ng may pabiros, maligang extradite. Nandito rin po kami, ang iba nagtatanong si Sam, at dito kami sa napakalang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong si Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Ang sulat mo hindi. Yan ang sinasabi ko. Ang OFW dapat alerto. Sinasabi ko lang dito, alerto ka.
Kasi, pag hindi ka alert, video, problema yan pagdating sa labas ng bansa. Guys, hindi madali pagiging isang OFW. Tandaan, marami na pag-usapan dito kanina. Pero ang part 2, iba. Ang part 2 is about welfare assistance just in case of emergency. More on realities. Totoong nangyayari sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas. Kaya dapat, pangalan ko, alamin mo, Sam? Sam. Karabaw sa. Sa probinsya, Samuel. Nung pumunta ako ng Manila, binago ko, ginawa kong Sam. Siyempre, para magandang pakinggan at kukunting live it up naman. Ay, ma'am, maganda kasi yung dami dyan. Pero, pwede mo naman gawin yan eh. Paglabas mo ng bansa, sa Facebook, pwede mong gawin yan. Huwag mo lang baguhin yung mukha mo. Nalagyan mo ng picture ng teddy bear or pusa. Kasi once na nagka-problema ka, pagdating sa labas ng bansa, hindi ka na mahanap-hanap ng agency mo at ng pamilya mo. Dahil hindi ka na mahanap-hanap ang tawag sa'yo, missing. No? Totoo? Sinasabi ko yan. Bakit? Oras may problema, hindi na matris. Ma'am, anong pangalan ng pamilya? Anong pangalan ng asawa mo? Sir, itong pangalan. May profile pic, walang maipakita. Sir, yung ano lang doon, ano aso at saka pusa. Pero mo. Guys, huwag niyong gawin yan. Kasi bakit? Hindi ka alis para maghanap ng problema. Kaya ako na dito just in case of emergency. Mr. Sam, sige na. Ang sabi ni ba, pagpatuloy mo na. Kasi bakit? Baka gagabihin na kami. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo gagabihin pagdating sa part 2. Lahat ng gutom, mabubusog pa. Mabubusog ng ano? Hangin. Kaya dapat concentrate. Huwag sa katabi. Dapat, ito ay kontak tayo. Titigan mo ko. Titigan din kita. Ha? Ayos ba, ma'am? Okay lang. Kaya magtatanong lang ako ng ilang katanungan. Dapat sumagot ka lang ng sumagot. No? Kasi pag nakita ko, talagang sumasagot ka, no? Nakipag-participate ka, wow. Mapabilis tayong makalabas dito. Okay? Gusto mo mabilis makauwi? Okay. Mabilisan lang. Dati kasi, pag nagre-lecture ako 1.5 hour, no? Pero wala pa itong mga previous na to. 1.5 hour. Maganda pang sahod ko nun eh. Ngayon, after ng pandemic, wala nang sahod. Kaya 30 minutes na ako. Ikaw ba, ma'am? Pag sinasawaran sa labas ng bansa, kulang. Kaya mag-overtime ka ba? Hindi. Ha? Hindi niya alam. Hindi mo alam kasi tama yun kasi nandito ka pa lang eh. Okay? Okay, tuloy-tuloy. Mr. Sam, bakit ka na dito? Dahil nandito rin kayo. Kaya ako, nandito ngayon. Sino? Ang mga ex-abroad, taas yung mga kamay. Magtatanong na ako ng tanong ha. Ex-abroad, taas yung mga kamay. 5. First-timers, taas yung mga kamay. 6. Ang dami ng mga first-timers. First-timers. Hindi pa kayo magtataka. Sa dami nito, 5 na lang ang ex-abroad. Anong nangyari? Wala bang pumapasok sa isipan mo na malaking question mark? Bakit kaya? Ano? Pagdating sa part ko, kung kanina na-excite ka, more on excitement kay Ma'am Sandra rin. Pagdating sa part ko, may tendency yung excitement yung mababawasan ko yun. Bakit? Dahil sa totoong sasabihin ko sa inyo. Ang iba dyan, after ko, yung 100% na excitement, halos naubos na. Kasi tuwing may sasabihin ako at may nangyari sa'yo, nagbabawas po ako ng 20% bawat may nangyari sa'yo. Gusto ko lang malaman kung gaano katibay yung loob mo. Aalis ka ngayon
No? Nakita niyo, wala namang mga isang bro. No? So bakit biglang dumagsak? Saan tayo pupunta? Sa Lunita? Ha? Okay! Hindi tayo pupunta doon. Dito may pag-usapan tayo dito na dapat mong malaman na hindi mo alam sa iba. Dito mong malaman ngayon. Pasalamat ka sa agency ninyo. Dito kayo pinadala. Bakit? Ang purpose lang, madagdagan ang alam ninyo. Ang alam ninyo. Bakit? Kung nag-apply pa lang kayo, kompleto mo mga requirements sa yes, o dami nyo ngayon. Sabay-sabay kayo lalabas ng bansa. Kompleto ninyo lang, makakaalis na kayo. Kaya kompleto na, nag-videos na. Tama? Kaya, pero dapat, itanong sa isipan, bakit kayo kami nag-videos? Ang purpose, malaman nyo kung ano mayroon sa Diyos. Kung pag-ihanda mo ang sarili mo pagdating sa labas ng bansa. Kasi ang sabi dyan kanina, kaya ka nagpidos upang maihanda ang sarili, no? Pagdating sa labas ng bansa, sa bagong kaharapin ng mga paghamon sa buhay, pagsubok, pagdating sa labas ng bansa. No? Magtatanong ulit, ex-abroad, isigaw nyo, huwag kayong magpatalo. No? Lakasan nyo, iparinig nyo sa mga first timers. Ang dami dito, ang babata po, ang liliit pa. Ang liliit pa. Lakas nyo dito pa. Ex-abroad, magtatanong lang, masarap buhay OFW o hindi? Narinig nyo? Hindi ako nagsabi niya, nagtatanong lang ako, pero ang sagot nila, hindi. First timers. Ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy. Dito! Pag nagtanong ako, lagi ko sasabi, pag sumagot ka lang, tuloy ang laban. Walang susuko. No? Walang susuko. Ano? Parang rally? Tuloy, hindi. Hindi. Hindi kami susuko. Tuloy ang laban. Walang atrasan. Grabe no, parang rally. Hindi tayo nagrarally. Ngayon magtatanong lang, Miss Yusal, bakit kaya kukunti na lang sila? Siguro. Ayaw nung mag-upload, lahat yumama na. No? Yan, guys. Ang dami nyo mayaman sa mag-upload, ha? Wala na ba trabaho sa Pilipinas? Wala na, no? Wala na, no? May trabaho, pero ang liit ng trabaho. Ay, mayaman presidente natin ngayon, ha? Dapat hindi na ka mag-abroad. Sabi niyo ba? Binuto ko. Hindi, ayan, na-scam daw. Hindi. Walang kukontra. Hayaan mo na. Doon lang kayo mag-comments. Sa comment section ko. No? Doon lang kayo. Okay. Ay, ganito. Yung speaker na to, tanong ng tanong. Gusto ko lang kasi malaman. Okay, magtatanong ulit. Sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years? Meron? Wala. 15 years? Meron? Wala na talaga. 10 years? Meron? 10 years po kayo, ma'am. Ma'am, pwede ka dito sa harapan? Ma'am, anong naging karanasan? Kasi parang nakikita, anong naging karanasan mo sa labas ng bansa? Dito ka naman sa harapan, pwede ba? Ha? Parang nag-interview tayo. Dito. Mahirap naman saya. Itanong ko sila kami. Ma'am, anong trabaho mo nun sa labas ng bansa? Midwife. Talaga, ang dami mo nang naman doon. Midwife. Okay. Pero may naipon, ma'am? Okay. May naipon dahil? Ano? Bye. May anak? Ilan? May asawa? Ilan? Salamat. Tama? Okay. Ma'am, salamat. Napagod ba kayo? May inantok pa? Wala na? Wala na. Pag may inantok dyan, sikuhin mo na. Uy, gumising ka. Okay? Ngayon, sunod na katanungan. Hindi ko napapahin ng kwento eh. Gusto ko makauwi ka ng maaga. Lahat ba may mga ATM na? Okay. Ingatan yung ATM nyo ha. Dapat yung ATM na yan, kahit anong bangko na yan, pangalagaan ninyo.
Ayaw ko nang uwi ka ng Pilipinas. Tuwang-tuwa ang dami mong itiin. Ang dami mong itiin ngayon, tuwang-tuwa ka. Alis mo, wow, pare. Ang dami mong itiin dito. Ikaw, may tuwang ganito. Ayaw ko na pag-uwi ng Pilipinas. No? Kahit anong itiin machine, salpakan mo, walang lumalabas. Bakit? Sabi niyo ba, ano pong pinagsasabi ng speaker na to? Sayang yung pagkabayani ninyo. Sinasabi, bayani kayo. Tama? Sir, naniwala ka bang bayani ka? Mabuti naman ikaw, sir, naniwala ka? Ha? Hindi pa? Magbabayani pa lang. Okay! Nagiging bayani ang isang OFW dahil sa malaking na itulong o nag-tribute nila sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Tama? Tama. Padala ka ng pera. O, bawas ang tax yun. Saan pinapasok? Sa kabanang bayan. Sino ang nakikinabang? Bantay, yari lang sa KLB. Okay, wala akong sinabi ha. Yan! Yan sila na nakikinabang. Hindi, dapat tayo pa rin, no? Okay, kaya kayo, tinatawag na bayani. Sir, hindi ka man maniniwala na sinabi ko sa iyo, sa sinabi ko na bayani ka, pag uwi mo ng bahay, maya, tingnan mo ang mukha mo sa salamin at umarap ka doon at sabihin mo, anong pinagsasabi ng mama ko? Bayani daw ako. No? Ngayon, pag hindi ka pa rin maniwala, bahala na. Sabi, bahala na. Sige. Tatanggapin ko na lang, bayani na lang ako. Paglabas mo dito, mamaya, dito mo, mapapatunayan na ikaw ay bayani. Bakit? Pag may paharang-harang yan, labas ka dito. Sabihin mo, alis ka na dyan! Alis! Pag tinanong ka, bakit? Sabihin mo, bayani ito! Doon ka malaman na doon mo maramdaman na bayani ka pa talaga. Bayani sa kayabangan. Dapat ang bayani hindi mayayabang, no? Dapat pantay. Lalo na sa nandito ngayon, lahat kayo dapat pantay ang pagtingin sa kapwa Pilipino. Hanggang pagdating sa labas sa bansa, huwag maliitin. No? Hindi man nakatapos sa pag-aaral yan, hindi man maganda ang kanyang posisyon, janitor lang siya doon, no? Kung ano man trabaho niya. Isipin mo, bayani pa rin siya. Bakit? Kayo lahat, pantay, mga bayani. Kayo yung tinatawag na, ambassador of goodwill. No? Pinadala sa labas sa bansa. Kayo ang naging example sa ibang mga laki pagdating sa labas sa bansa. No? Iyan. Kaya kayo tinatawag ng mga bayani. Okay, Mr. Sam, ano pa ang itatanong mo sa amin? Ito na. Lahat ba ay nagkapagsaya ng kontrata? Kasi, ang pag-usapan natin ng batas na dapat mong malaman, bihira ng videos dito. Ang pinag-usapan batas na paglabas mo dito, may natutunan ka kahit isang batas lang. Kapag labas mo dito, may lakas loob ka, hindi ka na kayang biktimahin ng mga illegal recruiters. Bakit? Itong batas na to, dapat alamin mo. Anong batas mayroon, Mr. Sam? Kasi nasa batas. Ang isang OFW, bago magpilos, dapat ay siya ay nakapag-sign ng kontrata. Ang tanong, sino ang nakapag-sign ng kontrata? Tayo sa mga 20. Sinong hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga 25. Sigurado kayo. Maraming salamat. For the first time na maraming tumaas ang kamay na nakapag-sign ng kontrata. Pero kadalasan dito. No? Pero nung binilang ko, wala pa sa 25 talaga ang tumaas ang kamay. Kung sino ang nakapag-sign ng kontrata. Nung magtanong ako sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata, kukunti lang ang tumaas ng kamay. Medyo nahiya lang siguro. Ang tanong, sa hindi tumataas ang mga kamay, ano kayo? Sabi ng iba dyan, pakialam ko sa'yo. Pakialam bitaw. O salitang Latin yan, bitaw. Ibig sabihin, mga gwapo at maganda kayo. Okay. Ngayon, Mr. Sam, ano ngayon kung hindi pa kami nakapag-sign ng kontrata? Yan ang nasa batas eh. Dapat bago ka mag-videos, ikaw yung nakapag-sign ng kontrata. Kaya kung ang excitement mo kanina is 100%, pag nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% doon sa excitement mo. Bakit? Hindi ka nakapag-sign ng kontrata, nag-videos sa'yo. At dapat, 20%, ang natira is 80%. At dapat, after mo mag-videos, sisiguro din makaalis ka na. Bakit, Mr. Sam? Nasa batas yan.
60 to 90 days prior, isang OFW mula nag-apply at namisan, 2 buwan hanggang 3 buwan, dapat wala na siya sa Pilipinas, dapat nasa labas na siya ng bansa ngayon, at dapat wala na siya sa kanyang inuupuan dyan ngayon. Sabi lang, diba? Oo nga. Kami, nandito pa rin. May ibig sabihin, guys, another 20%. Ang ibabawas ko, ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan ka makaalis? Kasi hindi ka lang nakapagpidos, nakapag-sign ng kontrata. Ang iba niya nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee mo? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit sa amin? Sobrang laki. May ibig sabihin, kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo, ang natira is 40%. Guys, hindi ko sinabi to para takutin kayo. Sinabi ko para malaman mo na iyan na ang pinasukan mo. No? At dapat, no? Ilang porsyento ang natira? 40. Pag nagbayad sa ang lugar, sa Jollibee, sa Shopee, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, ha? Agency? Bakit tayo pare? Sa Jollibee lang. Sagot naman sa kanyang grupo, sa kasama niya sa grupo niya, eh at least pinakain tayo sa Jollibee. Hindi niya pira yun. Nang nag-recruit sa'yo, pira mo yun. No? Kaya dapat sa loob ng agency. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang babawas ko doon sa 40%, ang natira is 20%. Kaya normal lang, gustuhin mo mang tumawa sa mga sinasabi ko dito, nahirapan ka ng tumawa. Bakit? Inaatake ka ng antok kasi nangyari na sa'yo. Tama? No, sir. No. Normal lang, aatakihin ka pa rin ng antok kahit gaano ka dito, saya. Ngayon, no? Kasi nangyari na nga sa iyo eh. Di ba? Bakuna ako sa utang pari. Bakit ganito ang nangyari sa atin? Normal lang yun! Atakihin ka ng antok. At dapat, pag nagbayad, ay meron ka lang resibo. Sabi ng iba, resibo? Bakit kami wala? May ibig sabihin, patay kang bata ka. Ang ibig sabihin, ubos na ang excitement mo. Sabi ng iba, paano tayo nito? Sumasakit ang batok. May nakita ko din, sumasakit ang batok eh. Gumaganon-ganon, no? Sa noo. No? May ibig sabihin, ibabawas ko pa uli yung 20% na excitement mo sa 100% mo na excitement. Ang natira is, wala na. Guys, Mr. Sam, ano ngayon? Kung nangyari sa amin, gusto mo malaman? Kung anong nangyari sa'yo? Meaning to say, you are a victim, guys, of illegal recruitment. Pasalamat kayo sa inyong agency. Sabihin, hi ma'am, salamat. Kasi kung hindi ka napidos dito, hindi namin alam na biktima pala kami ngayon. No? No? Kaya yung matagal na nawala sa probinsya, hinahanap ka ng asawa mo, sabi mo, mahal, sorry talaga. Matagal akong nawala dyan. Hindi naman talaga ako nagtatago. Ngayon lang ako nagpapakita kasi ito na ang nangyari sa akin ngayon. No? Sir, huwag kang problema, sir. Okay! Meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Mr. Sam, bakit alam mo? Kasi yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon, kahit anong bago mo, magbago ka, may biktima ka sa labas. Tandaan mo, pag umikot ang cellphone ko na yan, nakabidyo yan. Pag biglang mag-blink, may tinapatan yan, may ibig sabihin, positive na yung hinahanap ko sa labas. Nandito na sa loob ngayon.
Parang wala naman. Negative. May kahawid lang dito pero negative. Ay, hindi ikaw, ma'am. Okay. Katawa lang ano. Pero totoo nangyayari. Guys, ayaw ko mangyari sa iba. Nangyari sa iba. Mangyayari sa inyo. Ayaw ko, nabanggit mo na guys yung kanila yung features. No? Hindi 95 yun. 250,000 bawat isa. Ayan. Hindi may nangyayari dito. After kumagtok, may lumalabas talaga. Hindi nagpapaalam. Tatawag na yun, ma'am. Hindi ko ako ba talaga, hindi. Lumabas! Ganon! Bakit tinawag ito sa amin? Nakakatawa, pero totoo. No? Yung teachers, 12. No? Nirecruit through online. Nakipag-meet sa Las Piñas. Nung magkita, dabuharang senior citizen, ang galing.